Isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol yumanig sa ilang bahagi ng Davao Occidental kasama na ang Sarangani at General Santos. Ilang mga istruktura nagsibuwalan at sinabayan ng minor pressure wave ng mahinang tsunami. Umabot sa halos mahigit halos 0.7 to 1.2 meters ang alon. At southwest monsoon patuloy na magdadala ng malawakang ulan sa kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon. Ilang bahagi ng Benguet at Ilocos Region at Pangasinan nakakaranas ngayon ng mga malawakang ulan sa halos malapit sa baybayin. Nalalabi ng Metro Manila pababa ng Visayas, makakaranas ng katamtaman pero mas gloomy na panahon at maulan din sa ilang bahagi ng Mindanao, bunsod naman ng Sepestra. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 8, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 10:57 na ng umaga. So bago tayo mag-report sa ating weather advisory natin at weather analysis, meron lang tayo munang unahin na report. Although kaninang umaga ito naganap dahil nagkaroon tayo ng isang magnitude 7 plus na lindol. Nung kinumpute natin ay magnitude 7.8 po ito or minimum of 7.4 kung minimal at maximum ay magnitude 7.8 ayon sa aking seismic o seismometer dito sa amin sa Caloocan. Ang epicenter nga po southwest ng Maasin sa Sarangani or halos dyan sa parte po ng Davao Occidental. Ang mga Davao Occidental area. Kung titingnan natin dito sa pinaka map imagery natin, southwest ito ng Maasin or southwest ng Glan, yan. Pero kung mula General Santos, southwest din ito ng General Santos City, yung pinaka epicenter ng lindol na ito. Naganap ito kaninang 7:37 AM na may epicentral depth of 33 kilometers ang lalim ayon dito sa data feed ni PMOX. Yan, at nagkaroon na ng sunod-sunod na aftershocks. Kung bibilangin natin ang mga aftershocks ay sobrang dami na. Maabot na nga po sa mahigit 38 aftershocks. At sinabayan na rin po ito ng mga iba't ibang mga ilang aftershock quakes dyan sa paligid po ng Jose Abad Santos. So ingat po mga kababayan natin din na may napaulat nga po, may mga ilang instructor nga po na bumuwal dyan. Expected ang sunod-sunod po na cluster ng aftershocks po at posibleng magkaroon ng sunod-sunod po yan. So ingat po mga folks sa mga kababayan natin at hindi naman tayo nagkulang ng paalaala ng mga nakarang buwan. Kaya nga po nating sinasabi parati itong southeast ng Mindanao ay malakas po ang pressure point. So hindi tayo nagkamali. At sa Luzon naman, mostly ang hilagang kanluran ng Luzon. Malakas na rin ang pressure points dyan. So anytime pwedeng magkaroon ng mas malakas na rupture, at least handa po tayo mga folks. Maya i-discuss natin yan sa ulat tindol maya. So sa lagay nating panahon muna ay patuloy ang matitinding pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa hilagang kanluran ngayon ng Northern Luzon na kung saan nandyan ngayon nag-accumulate yung ating southwest monsoon o habagat. Mula sa ating Doppler radar imagery para makita na rin natin yung dami ng buhos ng ulan o yung bilis ng ulan ang concentration. Mula sa CMMS, wala naman tayo dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon mula dyan sa may bandang Pampanga hanggang Bulacan so far. Pero kung hintayin natin mag-load yung ating Doppler radar imagery, kinokolek pa po yung mga frames. Yan, so makita natin yung reflectivity ng Doppler, makikita natin ang malawakang heavy rains dito sa bahagi nga po ng extreme northern Luzon sa kanluran. Naabutan ang bahagi ng Lawag, Batak hanggang dyan po sa Vigan, Ilocos Sur, hanggang na pababa ng Gandon sa sakop yan ng Ilocos Sur region hanggang San Fernando, La Union. At dito naman sa bandang Pangasinan ng Bulinaw, nakakaranas din ng heavy rain showers ang area ng Pangasinan.
So ito po yung wave na kung saan malawak ang heavy rain showers dyan sa bandang kanluran ng Northern Luzon. Ingat po sa mga potential po na pagbaha. Well, mukhang matagal namang hindi nabuhusan ng ulan ang bandang kanluran ng Northern Luzon. So mukhang stable naman po kung malakas ang buhos ng ulan dyan. Magdala na lamang po ng payong. Pero ingat pa rin kung sakaling magtuloy-tuloy yan ng mahigit sa isang oras na walang tigil. Sa reflectivity natin, makikita natin ang yellow o moderate to heavy rainfall, ang most concentration sa bandang Candon, Vigan, pababa na yan ng San Fernando, La Union. Ayan, ito po yung reflectivity niya. Kitang-kita po ang sakop nito hanggang dyan sa may bandang Pangasinan. So damay-damay na pati na Alaminos, silang bahagian ng Urdaneta, yan, hanggang dyan sa bandang Binalonan. Yan. So maring madamay ang ilang bahagi ng Benguet at Baguio City sa range ng ulan na ito. Sa ngayon ay ito yung nakikita natin na inaabutan ang pag-ulan ngayon dito sa kanluran ng Northern Luzon mula o buong halos Ilocos Region pababa ng La Union area. Yan. So makikita natin sa ilang bahagi ng bandang Subic nagkakaroon din ng maulap na himpapawin dyan at malamang magkaroon din ng mga ilang light rain showers, especially dyan sa may bandang San Antonio, San Marcelino, San Narciso, San Felipe hanggang Subic. Maaaring magkaroon sila ng mga ilang light to some moderate rain showers. At patuloy po yan dahil po sa umiiral natin na habagat o southwest monsoon. So mataas po yung, mataas yung ulan dito sa may bandang reflectivity. So nag-alarm na naman ang aking ayan, nagkaroon ng intensity 3 na lindol na naman. Malamang aftershocks yan sa may bandang Davao Occidental sa malapit sa Maasin or General Santos. Ingat po mga folks dahil tuloy-tuloy po ang mga aftershocks po at expected po na tuloy-tuloy yan ng mga paglindol po. Nag-alarm na naman ang aking seismometer dito sa Caloocan. So malakas-lakas po yan, panigurado tayo. At sa ating lightning detection system naman, ay kasalukuyan naman meron tayong inner lightning strikes at 100 strokes. Mostly ang concentration dito sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. So ito po yung pinaka-cloudiness kung makikita po natin sa satellite imagery. Kitang-kita po ang ilang bahagi ng Pangasinan at most of Benguet, umaabot po yung kaulapan dyan. So expected po ang mga localized thunderstorms dyan sa may bandang baybayin po ng La Union at Bolinao, Pangasinan. So ito po yung concentration ng ulap na base sa satellite imagery. Makikita natin yan. At aktibo po sa ating lightning detector ang patuloy na mga pagkulog at pagkidlat dyan sa bahagi ng Luzon. So nakumpleto na natin yung antena ng ating lightning detector. So accurately makukuha na natin ang buong 3-dimensional ng lightning strikes sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa labas ng Pilipinas na kayang umabot ito halos within 1,000 km ang range ng aking lightning detector. So malakas po yung pulsing at makita natin na patuloy ang nadetect nito sa kabilang na ang bandang Bicol region sa may bandang Legazpi o bandang Masbate at sa Northern Luzon naman dito sa paligid ng baybayin po ng West Philippines sa may bandang Pangasinan. At dito naman sa may bandang kanluran naman ng Ilocos region. Ingat po sa mga kababayan natin dyan, mga folks. So sa thunderstorm advisory, ayon sa data pwede pag-asa nakataas ang areas ng Negros Oriental, Cebu, Negros Occidental, sa Visayas area. So nakataas po yan mula sa may bandang Pamplona, sama ang Negros Oriental, hanggang dyan na yan sa may bandang City of Ginagunghangan at La Libertad. At Negros Occidental naman sa may parteng Isabela, within 30 minutes to an hour daw ang itatagal nito. Kasalukuyan ang pag-ulan na umiiral ngayon sa Northern Luzon. Well, very obvious, kababanggit lang natin kanina sa Ilocos Norte mula Adams, Bangi Carasi, Pagudpud hanggang Dumaling, sa Pangasinan naman sa Labrador Infanta, Mabini, Suwal hanggang Dasol. At kasama ng La Union at Abra ay ang Dolores, Lacob, Laganglingang at Malibkong. So 2 to 3 hours po ang expected niyan. At the rest na Ilocos Norte mula Bacara hanggang Batak. Yan, kasama na ang Pinili, San Nicolas, Bintar, Burgos, Pasukuin. So halos kasama na ang buong Pangasinan area. Kasama na ang Anda hanggang Agno na po yan. Sa Ilocos naman ang Benguet, kasama na ang Danglas at La Paz at Dagayan. So sako po yan sa kanluran ng Northern Luzon. Ingat na lang po. At sa Visayas naman, nabanggit na natin kanina, at ang Southern Luzon naman kasama na ang Masbate,
mula dyan sa San Jacinto, Dimasalang hanggang Palanas po yan. 1 to 2 hours ng effectivity ng forecast. So most of Romblon, Catanduanes at Albay sa Bicol Region, kasama din po sa aasahan ang mga localized thunderstorms, kasama daw ang Tiwi at Malinaw. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy tayo, pero maaraw ang paligid namin sa Caloocan, bunsod na may mga bugso ng hangin ngayon. Bunsod po yun ng ating habagat. So maalinsangan ngayon sa amin sa Caloocan, pumapalo ng at least 33 degrees o 32 degrees Celsius sa labas. Kaya inasahan ng overcast gloomy sa amin sa Caloocan. At makikita natin sa ating forecast and storm prediction ay nakataas po ang forecast na uulanin at least 30% ngayong araw dito, at asahan daw ang isolated rain showers. Well, hopefully kung pumasok po muli para medyo malamig muli. Sa lowest temperature na ito lang naka-weather station, kininang 5:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.4 degrees Celsius. Pero kahapon ay maalinsangan muli kami. At bumalo ang outside air temperature namin na 34.6 degrees Celsius kahapon dito ng hapon at 1:36 PM. So ibig sabihin lang yan mga folks ay tumaas din ang aming heat index, pumalo ng 48.3 degrees Celsius ang aming heat index. So kung titingnan naman natin sa magiging forecast natin, although hindi na tayo masyado magre-report sa init factor sa iba't ibang bagay ng bansa, dito sa amin sa Caloocan sa instrumentation reading ay 43.1 degrees Celsius na kami as of 8:36 AM. Pero sa forecast ay 41 degrees Celsius daw ang magiging pinakamataas sa amin. So mapapansin mukhang yan ay pinakamataas sa amin sa maghapon, hanggang 41 degrees Celsius daw. So mababa naman at wala na pong init factor report si Pag-asa. Sa ibang bansa na lang siguro, maaaring magiging maalinsangan ng konti or medyo mataas ang heat index dito sa may bandang Cebu. Pumalo nga po ng 46 degrees Celsius ang magiging forecast ninyo, at pinakamataas na sa inyo yan ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Mindanao naman, bandang Davao City ay papalo sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas ninyo. So mukhang kayo ay medyo may mainit temperatura. Kabilang na ang bandang Cebu po. Dito naman sa may bandang kaluran siguro ng Eastern Samar, mataas din ang inyong heat index yan, 43 degrees Celsius ngayong 11, at papalo ito hanggang 45 degrees Celsius sa maghapon. So diyan ang medyo mataas ang inyong temperatura at heat index. Sa may bandang Bicol naman, bandang Legazpi, mapapansin nyo mainit din ang inyong panahon dyan, medyo hot humid. Pumapalo na 42.3 degrees Celsius ang inyong heat index ngayong 11. Papalo ito hanggang 43 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alauna doon ng hapon. So mapapansin niyo most of southeastern part ng bansa, kabilang ng Bicol region hanggang dito sa bandang Cebu ay mataas ang inyong temperatura. Hindi masyado dito sa bandang kaluran ng Nodo Luzon na kung saan umiiral nga po ang ating habagat mga folks. So sa mga automatic weather stations na makikita po natin dito, mapapansin po natin ang mataas na ilang bahagi, typically bandang sa may bandang Cebu area po yan. Pero mapapansin po natin ang pinaka highest heat index ay ilang bahagi dyan sa may bandang Dayat Camarines Norte. So bandang southeastern Luzon usually ang mataas ang temperatura. So hindi naman masyado natin tututukan yan dahil taghabagat na, pero asahan natin sa may bandang southeastern Luzon hanggang bandang Visayas at eastern sections ng Mindanao, medyo mataas-taas at medyo maalinsangan na po ang panahon ninyo dyan. Hindi kagaya namin sa bandang kaluran. Sa pagtatuwing taghabagat talaga, ang kanluran ng bansa typically magiging wetter yan o mas basa. Dahil kung titingnan natin sa ating vegetation and drought, makikita nyo po kung i-refresh natin. So hindi pa naglo-load yung ibang classification, pero makikita natin dito sa monthly stock, mapapansin natin unti-unti ang bandang kaluran naman ang nagiging wetter na unti-unti. Yan. Yung drought medyo nabawasan na po, pero tumataas naman ang drought dito sa may bandang southeastern part ng bansa, kabilang na ang bandang Cebu. So nagpapalit na po yung klima. Yan. Tuwing taghabagat season talaga usually ang kaluran nagiging wetter naman ngayon. So very obvious naman yan mga folks. Pagdating naman sa PA6 streams in past 25 hours, nangunguna pa rin sa pinakamainit ang Tugigaraw na pumalo ng 37.5 degrees Celsius. At sa lowest temperature sa Baguio ay almost stationary at 17.4 degrees Celsius. Sa Inula naman, ang Mactan ay nakatotal sila ng 52 millimeters total rainfall, at sa average wind speed maximum at 14.4 kilometers per hour ay sa may bandang Itbay at Batanes. Well, wala kami naging pag-ulan kahapon, dahil maalinsangan kami, so natiling 54 millimeters ang total rainfall namin in past 7 days. Yan.
Sa atin namang outside humidity, 81% po. So medyo mataas. Wala itong pinagbago since last hour. At ang ating barometric reading ay 1,008 hectopascal. So medyo thunderstormy tayo. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. At sa atin namang high tide o low tide status, katamtaman tayo na rising ang ating dagat. Mamayang mga alas 2 pa po tayo magma-maximum high tide. So delikado po sa may bandang kanluran ng Northern Luzon, mataas po ang alon natin yan. Papalo yan ng may git sa 2 meters ang taas. Alam naman po natin, malakas po ang ating hanging habagat dyan sa area na yan. Although magandang ating air quality, so far, base sa aking air quality sensor sa Caloocan, medyo good naman ang ating air quality. Pero expected na medyo moderate pa rin yan po anytime po ha. Kakaroon na lamang ng thermal inversion. Malakas pong sikat ng araw sa amin sa Caloocan, so maaraw talaga kami sa ngayon. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:24 PM. At ang ating last quarter ng liwanag ng buwan at 50% illuminated, magmumures pa po ito o kaninang madaling araw o moonrise pa lamang ito kaninang madaling araw. So mga palubog pa lamang o pa-moonset pa lamang po ito ngayon no? At 11:41 AM, palubog pa lamang po at elevation of 3 degrees. So bukas pa na madaling araw at 12:13 AM naman ito magmo-moonrise. So yun po. At sa atin namang local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, asahan natin na magiging maulap tayo, partly cloudy, ating madalas sa maghapon, pero maaraw, pero asahan ang localized thunderstorms po. Yan, mataas ang chance na pag-ulan, 48 to 50% chance of rain. Bukas ng Tuesday, at least mababa ang chance daw ng pag-ulan, very isolated, pero magiging gloomy o maulap din pa rin ang ating panahon natin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite. Medyo makita po ang hilagang kanluran ng Luzon sa may bandang West Philippine Sea ay heavy rain showers ngayon ang umihira ngayon sa buong Ilocos region hanggang dyan na sa may bandang Zambales po dahil sa ating hanging habagat na may dalang ulan po. At pinakita ko na sa inyo yung reflectivity ng ulan matindi po ang buhos ng ulan dyan sa may bandang kanluran. At binanggit na natin isa-isa kanina, kasama na ang bandang Bigan, Ilocos Sur, pababa na yan ang bandang Bolinao, kasama na ilang bahagi ng Zambales, especially Infanta, pababa ng Santa Cruz at Palagi. Ayan, hanggang Botolan na yan. All the way sa ilang bahagi, pati bandang Subic, magiging maulap po tayo. Kabilang na ang bandang Tarlac, ayan. Maabot po yung partly cloudy to mostly cloudy po dyan. Kasama na ang Benguet, siyempre ang Abra, magiging maulap tayo at isahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Bunsod po yan ng habagat rains, yan. Concentration ngayon ng heavy rain potential sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Pero mula dito sa may bandang Central Luzon, sa bandang Gapan, pababa ng Bulacan, pati ang Metro Manila and the rest of Calabarzon area, partly cloudy, medyo gloomy tayo, pero nagiging maaraw pa rin po tayo mga folks. At kung titingnan natin sa Himawari, Satni, Pag-asa, halos manipis lang yung kaulapan, kaya medyo nakaka-penetrate yung sikat ng araw, hindi masyado sa may bandang kanluran ng Northern Luzon na nakakaranas sila ngayon ng ilang moderate to heavy rain showers. At kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery, yan, ang area na yan sa may bandang Ilocos region pababa ng Pangasinan ang mas concentrated sila ng pag-ulan. At mula naman sa bahagi ng Calabarzon at buong Southern Luzon, magiging katamtaman pero partly to sa musikaw dito at all times, kabilang na ang buong Kabikulan, pero magiging isolated rin showers sa ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Masbate, Romblon at ilang bahagi ng Burias Island. Kasalukuyan na may mga ilang moderate to heavy rain showers sa may bandang Masbate area. Yan, medyo maulan kayo dyan. Ayan, medyo nagmumoderate to some heavy rain showers. Maring hindi naman yan tatagal more than 1 hour. So expected ba ang magiging maulap ang panahon? At sa buong Mimaropa area, magiging katamtaman ng panahon, maaraw at maalinsangan pa rin tayo at all times. At kapansin-pansin na halos hindi nararamdaman ang epekto ng habagat dito sa may bandang Palawan at Kalayaan Group of Islands. Kaya mas maaraw tayo ngayon dyan. At sa buong Visayas area naman, despite na partly cloudy dito sa mostly cloudy sa iba ng kanluran ng Panay Island at Negros Region, pero patuloy ang katamtaman ng panahon, maaraw at balinsangan at isolated lamang ang pag-ulan ng aasahan, kabilang na ang buong Cebu, Leyte at Eastern Samar. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang isolated afternoon rain showers sa mabandang hapon, kabilang ng Eastern Samar at Southern Leyte, at ilang parte pa rin ng Cebu, Bohol at dito sa katimugang bahagi ng Dumaguete, ng Negros
Oriental. Yan, kasama na ang Siquijor area. At least medyo mapawi lang yung grabing init dyan sa area na yan. Maaraw kahit maalinsangan kasi sa may bandang Visayas, hindi masyado sa may bandang Southern Luzon. Pagdating sa Mindanao, dahil sa surface trough, magiging maulan naman ang Zamboanga Peninsula. Siyempre, ang Zamboanga City mismo, kabilang ng isla ng Basilan at Sulu. Moderate to heavy rain shower po tayo dyan. Ingat po sa mga biglaang flash floods just in case po mga folks. Magiging maulap naman ang buong Zamboanga del Norte, ilang bahagi dyan sa pababa ng Guwatak, sa Gutak at Tabasan. Yan, Gutalak. At ilang bahagi ng Siocon, pababa na yan ng Zamboanga City nga po. Sa may bandang Zamboanga, Sibugay naman, ang ilang bahagi pa rin dyan sa may bandang Naga, Kabasalan at Siay at Payao ay magiging maulap tayo at kalat-kalat ng mga mahinat katamtamang pag-ulan. Pero the rest naman ng Misamis Region hanggang Lanao Region, magiging maaraw at maalinsangan tayo, kabilang na ang buong bahagi ng Sorsogon area, Central Mindanao, Northern Mindanao at most of eastern sections ng Mindanao. Kasama na dyan ang Surigao Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, yan. Kasama na ang buong Davao Region. Ay makalat-kalat lamang o very isolated rain showers lang tayo na may pagkulog at pagkidlat sa maghapon sa buong mainland ng Mindanao. Kaya lang kasi dahil sa malakas naging lindol sa may bandang General Santos. So yung may mga structure yata na bumagsak dyan, siguraduhin na lamang natin na huwag tayo masyado magbibilad kasi maaraw po talaga tayo dyan sa paligid po ng General Santos at most of Davao Occidental. Kasama na ang Sarangani. Grabe ang naging lakas ng lindol na nagkaroon ng ilang damages. At nagkaroon tayo ng pressure wave ha. So mayroon tayong minor to moderate na tsunami. Maliit lang na alon nito, at least mga 0.7 to 1.1 meters yung naging primary wave ng dagat. Na-detect yan hanggang bandang Davao City po. Base na rin sa ating buoyance tsunami monitoring care of NOAA. Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Sa ngayon, yung mga water vapor ay ang concentration dito sa may ng hilagang bahagi ng Luzon, kasama na ang yung southwest monsoon na nahahatak. So mapapansin ninyo, medyo nagkaroon ng monsonal break dito sa may bandang West Philippine Sea, mula dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands at pagitan ng Vietnam. So medyo numipis po yung ating habagat. Yung malakas na daloy ng ulan, dala ng habagat ay tumatawid dito sa may bandang Thailand. Yan, kasama na ang Bangkok. Diyan ngayon ang tumatawid yung ating malakas na habagat. Yan. So yung tawid ng habagat, dito dumadaan kasi siya. Yan. Medyo lihis dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon. Medyo umaabot sa ilang bahagi ng western ng Nodo Luzon o northwestern Luzon. Kaya malakas pong ulan dyan sa may bandang Ilocos Region. Pero dito sa bandang Metro Manila pababa, medyo hindi tayo inabutan. Dahil medyo mataas yung trajectory ng southwest monsoon. Ayan o. Mapapansin naman ninyo sa pinaka-microwave imagery ng water vapor. Yung daloy niya. Kaya yung nasa bandang Myanmar, Thailand, malakas ngayon. Matitindi ngayon ang ulan dyan sa kanila. Kasama na ilang bahagi nga po ng Laos. Yan, kasama na. Cambodia, yan. Malakas po yung umalawa ka na matitinding ulan nila dyan. And then tumatawid dito ng bandang Hainan. So malakas ang ulan sa may bandang Shenzhen, Guangdong, yan, Fujian. So most na mga pinapadala natin o yung mga ini-import natin na in-order natin sa Shopee o Lazada mula sa Shenzhen district, malakas ngayon ang ulan dyan sa kanila. So medyo magkakaroon ng konting delay sa pagta-transport na mga ino-order natin dyan. Karamihan sa Shenzhen sorting facility kasi nanggagaling yung mga ino-order natin sa China. So malakas po yung ulan dyan sa may bandang Shenzhen, kaya mukhang magkakaroon ng konting delay sigurado sa pag-i-import ng mga goods na ino-order natin. Yan po. At dito sa may bandang Visayas at Mindanao, hindi masyado makapal yung water vapor. So maliwanag naman po dito yung nakikita natin. So sa pinaka-NOAA infrared imagery, makikita po yung concentration ng kaulapan dito sa may bandang Vietnam, sa may bandang Thailand, Cambodia, then tumawid dito ng Hainan hanggang Shenzhen at Guangdong. Hindi masyado dito sa may bandang Spratly Islands, sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Medyo drier tayo dyan o halos walang habagat na dumadaan. Manipis. Masyadong manipis yung habagat na dumadaan. Yung surface trough naman sa may bandang Mindanao, dahil medyo nagkakaroon ng accumulation ng, syempre, medyo accumulation yan ng intertropical convergence zone. So, expected na medyo nagkakaroon ng mga water vapor dyan at may mga pag-ulan ang umiiral. So, yan po.
And then yung supposed to be na mga trap, surface trap dito ay manipis lamang. Kasi nga po, mahina ang daloy ng hot warmer ng ating stainless ngayon. Ang mataas ang concentration na warmer dito sa may bandang Marshall Islands dito, mataas ang sea surface temperature dyan. So yan po yung extension ng water vapor. So malinaw naman po yan mga folks. At ganoon din sa CIMS microwave ng Doppler radar ng CIMS, ganoon din sa may bandang kanluran ng Luzon, nakakonsentrate ang matinding buhos ng ulan. So yun po, bandang kanluran ng Nodo Luzon ang mayroong malakas na pag-ulan ngayon. Hindi masyado sa may bandang Metro Manila, pababa ng bandang Visayas at Eastern Mindanao. Yan, malinaw po yan mga folks. So mula sa ating tropical cyclone sector, although considering ay dahil sa subtropical storm situation na nga po itong si 91W, so considering nalusaw na nga po ito. At kung titignan nga po natin sa pinaka data, yung huling data, wala na nga po. Wala nang latest sa forecast. So usually ang meron na lang aktibo dito sa may bandang Eastern Pacific na lamang po, Eastern Pacific zone. Yan. So yan na lamang po yung pinakahuling latest ng data na nakakapture it. At totally considering nga po na nalusaw na nga po ito. Ayan, oh. So hindi na po siya dignified o hindi na siya consider dahil nalusaw na lamang po ito. Yan. So diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring na lang. Yan, yung sa global forecast assessment kung meron tayong panibagong anomaly. So mula sa mga computer models naman, so far wala namang indicated na medyo mayroong panibagong mabubuo, pero makikita natin yung tuloy-tuloy na frontal system kasabay ng nahahatak sa bagat na magpapaulan sa kanluran ng Luzon hanggang southwestern Luzon. Mula naman sa global spectral model natin ay patuloy pa rin natin binabantayan yung mga surface trap or nagre-reaccumulate dito, pero may high pressure area na umiiral ngayon dito sa may bandang southern part ng Japan. Yan. So nagkakaroon ng hindrance dito sa may bandang Pacific Ring. Pero yung mean sea level pressure at yung epekto dito sa pamumuo ng posibleng binabantay natin na panibagong trough ay sa ngayon negative pa rin po tayo. Yan. Wala tayong inaasahan na may mabubuo, pero gaya nga po ng sinasabi natin first week nga po o nitong second week, pagpasok mo ng second week, magkakaiba na po ng lalabas na forecast. Mapapansin nga po natin dito ay medyo meron ng nabubuo. Gaya na ating sinasabi, mas malayo po na manggagaling yung mga posibleng may mabubuo. Merong trough ngayon na nakitaan tayo dito sa may bandang Marshall Islands nga po. So double check natin sa ating convergence kung merong positive na merong nakikitaan tayo. Well, negative pa naman po. Pero dito sa may bandang Mid-Pacific medyo merong nabubuo na isang bagong tropical wave, pero napakalayo nito halos sa bandang Mid-Pacific pa. So hindi pa masyado bantayan sa bansa. Antay na lang natin na medyo makalapit man lang dito sa may bandang Marshall Islands itong tropical wave nito. Masyado itong malayo. So hindi pa natin pwedeng i-conclude na magkakaroon niya ng banta sa bansa. Which is yun din na pinapakitaan ng tropical cyclone strike probability. Dahil kung titingnan natin in T144-hour period, yan, since Lunes na nga po, second week na tayo ng mga second week na kagad tayo ng June. So tingnan natin kung magkakaroon ng positive load. Yan, so very negative po talaga. So napakalayo para magkaroon tayo ng bagong manifestation ng monitoring. Pero take note na lamang sa note ng global traffic hazard. So ganun lang din at wala pa tayong inaasahan sa loob ng po ng 3 araw na may bago tayong mamataan na bagong low pressure o anumang tropical wave dito sa may bandang dagat Pasipiko natin. Yan, so siguro within this week may ina-expect tayo after 3 days siguro na may posibleng mayroong nga pong mabuo. Dahil may forecast nga po na mayroong posibleng may mabuo dito sa may bandang Marshall Islands na posibleng pumasok dun sa forecast natin sa ating monthly forecast for the month of June. So yun lang po ang ating magiging report sa ngayon. Wala pa tayong ina-expect na anumang tropical wave. Okay, sa ating ulat lindol, which is nabalita na natin sa inyo kanina na nagkaroon tayo ng isang malakas na lindol na umabot ng magnitude 7.8 dyan sa may bandang malapit sa may bandang Maasin.
Yan, ang pinakasentro kasi ng epicenter niya sa may bandang karagatan po ng between ng Sarangani, General Santos at Maasim. Pinakamalapit sa may bandang Maasim. So inasahan po natin na ang bandang Sarangani nagkaroon din ng matinding aftershocks dyan. Sa ngayon, ang aftershocks na natin sa paligid ng Davao Occidental ay nasa total of 59 earthquake count. So 58 dito, mga aftershocks malamang yan, yung mga lindol. At may na-detect nga po na isang moderate na tsunami, small ripples. Ayan, na-detect natin sa bandang Davao City. Nagkaroon ng malakas na alon sa Davao City. At pumalo nga po ito ng at least 0.7 to 1.1 meters. Ayan o. So, nagkaroon tayo ng minor, minimal lang na tsunami. Hindi ganun kalakasan yung alon. At least mga 1 meters. Yung naging malakas na alon sa kanya at umabot po ito dito sa may bandang Palau. May na-detect yung buoy sensor. Ayan, nagkaroon ng pulse. Di-disable natin tong radar sensor. Kung makikita niyo po, may zoom natin at least 0.3 meters. Dito naman sa itaas, nagkaroon din. I-zoom in natin yan. Ma-identify po natin yung ripple. Yan, pwede nyo po i-zoom yan mga folks. Yan. Yan oras nito na pumitik ang lindol dito sa area na to, umabot ng 0.7. Yan, 0.6 o 0.7 po yung ripple nung yan, yan sa may bandang Philippine Sea sa silangan yan, umabot na ng 0.7 meters. Yung minor, halos moderate na tsunami. Maliit naman siya, hindi naman sobrang taas ng alon, kahit na umabot man yan ng 1 metro, pero at least malinaw na nagkaroon ng pag-ripple sa karagatan after ng isang malakas na magnitude 7.8 na lindol. Yan. Ito yung mula sa Davao City, na-detect din ang continuous ripple. Ayan, malinaw naman yung mga folks. At hanggang dito sa may bandang Palau, na-detect din yung ripple na pinakita ko sa inyo kanina. So yan po, bali pag ganito yung direksyon ng alon, pag ganyan. So nagkaroon ng ripple dyan, then ang malakas na strong ripple waves ay ganyan ang nangyari. Yan dito. Kasi sa may bandang Legazpi, hindi naman masyado na-detect yung ripple. Tahimik naman, wala namang gaanong ripple na na-detect. So, usually, ang stronger ripple ay banda rito. Tingnan natin kung umabot dito sa may bandang Guam, yung ripple. Yun, mahinang-mahina na lamang po ito. Yan, dito sa may bandang South, halos sa Equatorial. Walang latest data. So, walang latest data sa, sa Caroline Islands. Walang latest data kay Caroline Islands. So, tingnan na lang po natin. Pero maliwanag, umabot sa Guam, at dito sa Eastern Philippine Sea natin na mayroong malakas na pagyanig ang na-detect ang buoyant sensor dyan, pati sa Davao City po. Yan, na-detect yung malakas na ripple. Ito mas malakas po, umabot ng 1.1 meters yung alon kasi mas malapit siya dito sa pinaka-epicenter line. Although hindi naman delikado ang lakas ng tsunami, pero nagtaas ng tsunami warning si Pag-asa. Yan, nawala yung huling data, ine-edit siguro nila, pero kanina ay merong magnitude 7.8 na itinaas ang ibang bansa, gaya na lang sa NWS Tsunami Information. So yun po yung pinaka-latest natin sa ulat lindol, and then diretso agad tayo sa historical earthquake data natin, kung ilan na po yung total earthquakes natin ngayong month of June. So, total earthquakes natin ngayon is 375 total earthquakes na po. 356 dito is sa magnitude 2.0 pataas, 16 sa magnitude 4, isang magnitude 5, isang magnitude 6, at isang magnitude 7.0. So, meron na tayong isang magnitude 7.0, which is naitala nga po dito kaninang umaga sa Maasim, Sarangani, na magnitude 7.8. And then, magnitude 6 naman, dito pa rin sa may bandang Davao Occidental, ngayong araw din ito, nagkaroon tayo ng magnitude 6.7 na lindol
sa may bandang Sarangani naman, Balut Island, malapit. Yan. So, dalawa na po yung malakas natin at isang magnitude 5 nga po dito sa may bandang Santo Domingo, Albay naman noong June 5. So, nagkaroon na kagad tayong tatlong malalakas na pagyanig. Watch out na lamang sa bandang kanluran ng Nodo Luzon. Gaya na ating sinasabi, marami na kagad ang clustered earthquakes natin dyan at malakas po yung pressure points. So, hindi naman tayo nagkamali sa ating analysis na yung malakas na pressure points dito sa Timog Silangan ng Mindanao, asahan na maaring mayroong magkaroon ng malakas na lindol na i-generate po. Ganon din sa may bandang Nodo Luzon po ha, lagi nating pinapaalala, dito sa pagitan na po ito ng Ilocos sa norte, pababa na yan hanggang dito sa may bandang Occidental Mindoro, pagitan yan. Yan, yung pressure points ng tectonic plate, mataas na rin po, ay posible anytime, anywhere dito sa parte ng Luzon, posible tayong magkaroon ng malakas na ruptured ng earthquake anytime. So, maghanda-handa pa rin po tayo mga folks. So, nakarelease na sa may bandang Mindanao area. So, yan na po at nasa 375 na po yung total earthquakes natin mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, June 8, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 8, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lamang na magiging maalinsangan tayo ng bahagya dito sa Metro Manila ha. Medyo lihis ng konti sa atin yung daloy ng habagat. Except na naman sa may bandang kaluran ng extreme Nodo Luzon, ingat po sa flash floods just in case. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.